Hello mga Lods! Welcome back to my channel. Magandang araw sa lahat ng nanood ngayon dito sa vlog ko. Wala lang, kwentuhan lang tayo at i-discuss namin sa inyo kung magkano yung gastos namin dito sa Vancouver sa isang buwan, or pag-uusapan din natin kung ano ang trabaho ni Mrs., kung masaya ba siya, kung ilang taon na siya dito sa Canada. Ito naman, anong masasabi mo sa Canada? Hello guys. Dito sa Canada, dumating ako dito ng 2023. Immigrant, right? Landed immigrant ka, di ba? Landed Oo, immigrant kasi sponsor kita. sponsor niya kami. Pag approve ng PR niya, automatic kami ng anak ko, approve din kami. So sabay kami ng anak namin na dumating dito nung 2023. And then, nag-apply ako ng job. Natanggap naman ako sa hotel as room attendant. Kasi sa Pinas, nag-aral na ako doon ng NC2. So may certificate ako, kaya natanggap ako kaagad. So until now, yun pa rin ang company ko. So baga 2 years na ako sa company. So okay naman din yung sahuran. So kaya kinikip yung work na yun. At the same time, last year, nag-aral din ako as HCA. Kasi hindi man gina-job dito. So, ang ginawa ko ngayon is, nag-full-time muna ako sa hotel. And then, kasi sayang din kasi, then, nag-part-time muna ako as HCA or care aid. So, by this time, ano lang muna, yun lang muna yung plan ko. Mas priority mo yung hotel Sa kasi hotel nga ako. full-time ka doon. Oo. Pero siguro by next year or may plan din ako baka next time mag full time ako sa HCA but ngayon is focus muna ako sa Bali, sa hotel. yung asawa ko guys is wala siyang experience sa pagiging healthcare. Yung pagdating niya dito sa Canada, siguro naisip niya sa sarili niya kung anong magandang in demand dito sa Canada, kaya naisipan niyang mag-aral. Kaya nag-aral siya guys. Tapos yun nga, magkano nga yung tuition fee sa healthcare ngayon? Yung sa kapanahunan mo? Sa mga 8,000 ata yun. 8,000 no? Oo, 8,000. Kasi may ko 8,000 ba yun? Pero 7 to 8,000 pang ganun. pero meron siyang offer sa government yata, parang loan. Wala siyang interest kasi permanent residence naman siya. Inupiran siya ng government na mag-loan, student loan, na wala siyang interest. Kaya ayun, kahit wala pa kaming ipon noon, at least natulungan kami ng government. Sobrang saya namin kasi nga hindi namin nakalain na makapag-aral sa dito sa Canada. Kaya ayun. Go lang siya ng go. At least may choice, 'di ba? Oo. Kumusta naman ang trabaho mo dyan sa pagiging room attendant mo? Okay naman, happy naman ako doon kasi yung mga kasama ko is okay naman din. Din talagang yung mga kasama ko diyan din. Maganda din kasi yung benefits sa company at saka yung sahuran is mataas-taas din. Kaya yun. Kaya kinikip ko muna siya. Yung asawa ko guys, nagtatrabaho siya sa hotel room attendant. Ako naman is maintenance sa isang facility. Bali, dalawa kami nagtatrabaho. Dati, yung asawa ko, meron siyang part-time na, yun nga, healthcare. Kaso nga lang, casual lang. Siyempre, priority niya yung full-time niya. Minsan, pag tinatawagan niya ng part-time niya, hindi siya available. Kaya, ang tawag dito, hanggat sa yung company na yon, yung pinag-part-timean niya, parang pinull out na lang siya kasi nga hindi siya makapagbigay ng oras kasi sa tuwing tinatawagan siya, hindi niya kasi alam kung anong schedule na doon. Kumbaga lang siya on call kasi part-time lang. Oo. Yun lang ang masaklap doon. Kaya parang tinanggal siya doon sa part-time niya kasi nga para palagi na lang kumbaga tinatanggihan niya yung tawag ng part-time niya, kaya yun. Parang inano siya ng company. Pero ayos lang, at least meron siyang full-time na full-time na trabaho, di ba? So ano masasabi mo sa Canada ngayon na nandito ka na? Siyempre,
First time din ang asawa ko na mag-abroad, guys. Kaya first time niya mag-abroad dito pa sa Canada talaga. Yeah, happy kasi nga 'di ba ang ilang years din kami nag-LDR. And at least ngayon bigyan kami ng chance na makapunta dito. At least buo kami kasama ng anak namin. Kaya yun, happy. Tsaka si-share din namin, guys, yung anak namin. Dito kasi sa Canada kapag tawag dito. Mag-school ng college. Oo. Tuloy mo nga, ikaw yung may info dun kung ano yung nangyari sa dito ako na kasi dito pala sa Canada iba kasi pag mag-aral ka ng college, kailangan mo mag-apply. Parang naghanap ka ng trabaho ba? Kung natanggap ka o hindi. Kasi sa dami siguro ng student at saka meron silang mga required na kailangan mong i-meet. So ayun, nag-try siya sa Langgara, nag-apply siya. Mga 1 week ata, hindi pa abot ng 1 week. Nakatanggap siya ng email na na siya, may offer na siya na maka-school na siya ngayong spring, siguro January. So, masaya kami kasi nga sabi nila sa Langgara is waitlist daw doon kasi nga public school. And then tawag doon. Ang iba nga aabot ng ilang years, 1 year, 2 years. Pero siya, as in, happy kami kasi mga ilang days lang or 1 week natanggap niya yung offer. Wow. Yeah. Congrats to our Kasi yung daughter. course na kukunin niya is nursing. So, lalo pang ganyang course dito is, parang hirap siyang pasukin. Kasi kung sabi ko sa kanya, kung mag-private school siya, i-compare mo yung tuition, is mahal talaga sa private school. I-compare mo dyan sa Langgara is lang. Mas maka-less ka. Kasi yung iba, guys, talagang waiting yung nila, yung tawag dito, yung sitwasyon nila. May iba na tinatawagan like 2 years, 3 years, parang ganun. Iba kasi dito pagka nagka-college ka, parang nag-a-apply ng trabaho. Minsan hindi ka tatanggapin or i-accept ng school. Kakaibang estilo kumbaga. Ngayon naman, guys, pag-uusapan natin yung pinaka-topic ng vlog na to is yung cost of living dito sa Vancouver. Family of 3. So, i-discuss namin sa inyo kung magkano yung gastos namin sa isang buwan. Gumawa pa talaga ako ng kopya para hindi natin makalimutan. Ayan, cost of living. Ikaw na mag-discuss. Ako? Ikaw na para Yung una, yung sasakyan, kasi sasakyan yung nakalis dyan is, ang monthly namin is $560. So, by Magkano ang bi-weekly? 280 yung bi-weekly. Okay. 280. Tapos yung Then, insurance is $180 per month din. Then, yung, kasi nga, di ba, ang insurance to is by monthly. So, yan, $180 per month. Yung insurance pala namin, guys, naka-split siya. Kaya medyo mababa lang yung binabayaran namin. Ibig sabihin na naka-split, kalahati sa ICBC, kalahati sa BCAA. Kaya medyo naka-less kami ng konti. Tapos yung renta ng bahay namin, 2 bedroom, ay umabot ng 1,800. Dati, guys, lang to, 1,770. Last na payment namin, kinausap ako ng landlord na tataasan doon nila ng $30, kaya umabot na ng 1,800. Ika 1 year namin ngayon, kasi last year kami lumipat dito, August 28. Ngayon, 1 year natin, yung anniversary pala natin dito sa bahay. Kaya, 1 tapos year. yung internet namin sa bahay, kasama na yung, anong tawag dito? Kasama na yung parang optic TV ba yung tinatawag dyan sa Telos? $88 per month. May kasama ng Filipino channel. Tsaka yung mobile internet namin, sa kaming dalawa is $84. Okay. Sa anak namin is $39 a month. Kasi nakabundle lang yung sa atin, kaya 84 lang yung sa atin dalawa. Nakasave tayo dyan. Tapos sa grocery naman, ikaw nga mag-discuss sa grocery natin. Sa grocery, bi-weekly kasi minsan Minsan, every week mga 120 ganun. Yeah. Siguro a month is maabot siya ng mga 500 to 700 or 800 ganun isang month. isang buwan. Yeah, isang month. 500 to 800. Tsaka ngayon, guys, na-observe namin dito sa Vancouver,
parang pamahal ng pamahal yung mga bilihin. Oo. Kaya minsan talagang nag-aabang kami kung merong sale. Minsan nga talagang nagtatanong-tanong pa kami sa mga kakilala naming Pinoy kung may sale kasi talagang para makatipid lang. Tapos yung gasolina namin sa sasakyan, guys, ang ginagastos namin is $200 a month sa gas. Tapos si Mrs. kasi is sumasakay ng bus to kaya kumukuha siya ng compass card. Yung compass card, yun yung tawag sa, yun yung ginagamit sa pag-tap mo ng pambayad mo sa bus saka train. So magkano yung compass card mo nga? 200, no? 200. Kasama, kaming dalawa Kasama ni na yung, Tia. kasama na yung anak namin, 200 a month. So humigit kumulang, guys, lahat-lahat yan, ang ginagastos namin sa isang buwan is 3,750. Humigit kumulang. Para lang to sa amin, guys, disclaimer Family of lang three kasi hindi namin alam sa iba kung magkano ang gastos nila. Basta sa aming tatlo, ito ang nagagastos namin sa isang buwan. Kaya sa ngayon, guys, wala akong extra job, wala akong part-time. Ang inaasahan lang namin is yung full-time ko tsaka full-time niya. Tsaka minsan siguro pagka may oras ako, pag hindi ako tinatamad, nagdodordas ako, hindi kaya over. Yun lang ang part-time ko, pero itong taon na to, hindi pa ako bumalik kasi sobrang baba dati yung nakaraang taon. Nag-u-Uber ako, napakababa na bigayan, tapos parang sa tingin ko malalaspag yung sasakyan. Kaya tinigil ko muna. Inobserbahan ko muna kung anong magandang part-time dito sa Vancouver. Kaya yun lang, guys, ang aming gastusin sa isang buwan dito sa Vancouver. Kaya Hindi pa kasaling gusto mag-shopping, depende sa'yo. oo, kung maluho. Sa ngayon, nag-usap kami na bawal mo nang mag-shopping. Kasi kakabakasyon lang namin sa Pinas. So, kailangan pang bumawi. Kung ikaw, bago ka pa dito sa Vancouver, tapos ikaw pa lang mag-isa nagtatrabaho, wag ka munang kumuha ng sasakyan kung hanggat kaya pa mag-commute, di mag-commute lang muna. Yun lang ang advice namin, guys, sa mga bago dito sa Canada. Magtsaga-tsaga lang muna at saka alam nyo naman yung sitwasyon ngayon, napakahigpit na, at saka sa mga kababayan natin na umaasa na maging PR dito sa Canada, wag na mawala ng pag-asa. Pray lang. Oo, ako nga, guys, ang tinapos ko lang sa Pilipinas is vocational lang, 10 months vocational graduate lang ako, pero na-PR ako dito dahil sa pagtsatsaga at saka determinasyon ng sinasabi nila. Oo. Ang number one talagang sekreto dyan is prayer. Oh, yun din As ang in, 100% mo talagang tawag doon, trust, i-surrender sa kay God, lahat ng mga desisyon natin. Yun talaga, lahat talaga na nangyayari sa amin, imposible talaga. Pero, naging posible dahil siguro sa prayer. Kasi wala naman tayong magagawa kung sariling desisyon natin siya, di ba, lang nung natapos niya, 10 months vacation lang. Tapos ako, wala din ako natapos sa amin, ganun. So, yun nga, imposible na naging PR siya, pero prayer plus, tiyaga. Mahabang pasensya. Sa kanya, yung husband ko kasi, makulit din to. Ma-research siya. Parang hindi siya titigil kung hindi niya talaga. Tinatanong niya kung anong dapat gawin, ganun. Dapat mag-research talaga kung gusto niya itong mag-success. Ganun. Okay. Siguro, nasabi na namin lahat, guys? Sige. Pasensya na kayo, guys. Minsan parang nabubulol pa kami. Kasi kami, ang mother tongue namin is Bisaya. Laking Davao kami. Kaya hirap. Pinipilit namin mag-Tagalog para maintindihan nyo. Sige, hanggang sa muli, guys. At maraming salamat sa panonood ng vlog na to. At God bless everyone. Hanggang sa muli. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye po na.